fam, welcome back to another vlog. So today's our last day here in Boracay Island and 12:30 na ng tanghali ngayon. I know medyo late na tayo lalabas kasi ang dami ko pang inasikaso ng mga files na kailangan kong isend kay editor para ma-edit na. So nag-breakfast na rin ako kanina pero hindi ko na yung pinakita. Same lang din naman sa Black Attic tayo nag-breakfast. Tapos, yun, tocino and coffee yung kinain ko. Tapos umakit ulit ako sa taas, inayos ko yung mga files. And ngayon, ready na tayong lumabas. So for today, ang plano ko naman puntahan is yung Puka Beach. No? Na-miss natin ang Puka Beach. Parang every time na pupunta ako dito sa Boracay, lagi tayong pupunta ng Puka Beach. No? Kasi ang ganda ng dagat doon. Hindi ko lang alam ngayon kung ano nang itsura ng Puka Beach. So excited ako. May dala kong damit na pang swimming. So swimming tayo sa Puka Beach. Inisip ko kung mag-lunch na ba muna kasi 12:30 na. Bago tayo pumunta ng Puka Beach or doon na lang tayo mag-lunch sa Puka Beach. We'll see. So tara, labas na tayo. Ayan pa yung laptop ko, oh. Natapos ko naman na ayusin yung mga files. Ina-upload ko na lang. So tara, labas na tayo, fam. So as usual, ito yung bag kong dala. The jean tote bag. O diba ang cute? Dynamite. Favorite ko na siya. Tapos may dala akong pang swimming. And yeah, may mga necessary items. Phones, power bank, tapos yung Jisoo Life na fan natin. So, let's go. Sasakay tayo ng trike going to Puka Beach. Dito na ako sa baba. Dalawa na lang yung dinala kong bag. Kasi may dala akong hat. Kasi mainit, diba? Yung hat na nabili ko din dito sa Boracay last time. Tapos may dala akong beach towel. And yung pang swimming ko na damit. Tapos nandito yung mga necessary items. So, dalawang bag yung dinala ko na lang. Nangilam na lang din akong payong. Para sure. Kasi di ba mainit sa Puka Beach? Pumunta na tayo ng Puka Beach. Sumakay na ako ng e-trike. 200 pesos yung pamasahe per week. Pag special. Pero ba itong individual? Madalang. Madalang ho. Kasi malayo. Kung meron man, tsatsagain mo. Maghintay. At saka sir yung yung multi-cab. Oo. Yung 4 wheels ako hindi yun. Yung mga multi-cab na hindi yung mga ganito. Hindi. Pero meron din ganito sir kung posibleng pumunta doon. Okay. Depende. May pick up ako sir sana sir eh. May pick up ako kasi sa Moving Peak. Kasi medyo malapit lang yun kasi nabahin na lang kita ganun. Okay. Ganda panahon Oo nga eh. Buti naman. Kahapon ulan eh. Kanina sir may maulan rin Oo nga, nung lumabas ako. Ito yung kasi pag maulan. Oo. Uminit, tapos umulan. Oo nga. Kasi nga yung init. Oo. Kaya dito pag umulan na naman to. Oo. Pangit sa pakiramdam. Mainit. Pag ilang ganis niya sir, pumunta dito. Ngayong year, pangalawa. Oo. Kailan lang plan, dito ka rin. Oo, nung March ba yun? February yata, or March. Marami na pingkaman. Oo. Pero marami yan sir, Korean. Ang dami nga Korean tsaka Chinese. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa lugar nila. Dito na sila. Napansin ko nga yun, ang daming Korean tsaka Chinese. Naayos na pala yung daan dito sa Puka Beach. Lalagyan pa yun ng studio. Kalahati na. Nalawakan yung pasada. Okay, nakababa na ako. 200 pesos yung binayad natin sa e-trike. Pwede naman maghintay ng individual kaso medyo matagal. Ano oras na? 1 PM na. Sakto kasagsagan ng init, no? Pero may dala akong hat na malaki para in case na mag-swimming tayo. Protected ang ating face. Ito na yung lalakarin natin going to Puka Beach. Ito na tayo. Wow, sarap. May nagtitinda ng lumpiang sariwa. Doon. Ay, hindi pala lumpiang sariwa. Parang lumpiang toge. Kailan ba yung huling last na punta natin ng Puka Beach? Yung kasama ba yung mga kads? Na kumain kami ng turon. Okay, ito na ang Puka Beach. OMG, ang ganda pa rin niya talaga. Walang kupas. Pero ramdam na ramdam ko yung init. Sobrang init.
Ay, may birthday. Happy birthday po. Happy birthday to Happy birthday. Gusto mo mag-shake, sir? Thank you. Hala, ang ganda talaga ng Puka Beach. Walang kupas ang Puka Beach. Oh. Diba? Ang ganda talaga niya. Parang favorite ko na tong Puka Beach, no? Tapos ang maganda dito, malamig ang tubig. Tsaka malalim-lalim. Parang may kainan dito. Kainan muna tayo dito ng lunch. Ma'am, grabe. Sobrang ganda sa Puka Beach. Like, thank you Lord. Thank you Lord na pumunta ko dito. Ganong level yung saya. Ang ganda talaga as in. Hindi ko lang alam if the camera can give it justice. Pero ang ganda. I love Puka Beach. Favorite ko talaga siya. Ang init nga lang. Yung isda nila. Magkano yung ate? Ito sir, white snapper. Sa isang isda, explain ko muna sir ha. Sa isang isda, pwede dalawang luto po siya. Yung ulo buntot, pwedeng isigang yung gitna, pwede siyang slice-slice inihaw po. Sa babayaran niyo po, wala kaming service charge at cooking charge. Include na po yun doon. Kumbaga sir is, what you order is what you paid po. Yung price po nito sir, bigyan ko na sa'yo ng 1K po. And then ito sir, 1K. Wala bang discount? Yun na yun sir. 1K. Wala na pinakamaliit din sir. Talagang small namin. Ganon. Small, medium, large yung sizes ng isda. According to size din yung price. Kaya medyo expensive. Oo nga eh. Pero masarap kasi yan. Ito sir. Oo. Pwede bang 800 na lang? Tanong ko muna. Tatawanan ko yung isda. Yes po. O sige, yan. Anong luto? Yung sabi mo yung... Ulo, puto, siga. Oo, tapos Ihaw. ihaw yung gitna. Gitna. O, sige. Wala pang rice yun, no? 30 per cup lang po. O, sige. Isa lang. Isa lang. Ang drinks niyo po. May mineral water kaya. Yes po, malit malaki. Magkano yung maliit? 50 po. Pag malaki? 100. Yung maliit lang. Yung isda sigang ihaw, and then yung isang plain rice, ang malit na tubig. 20 minutes. Thank you. Yan, naka-order na tayo. Medyo a bit pricey yung fish. Pero, ganun talaga. We're in Puka Beach. Isipin nyo na lang kakain kayo ng fish by the beach, diba? Konting price lang naman yung idadagdag ninyo. Tulong nyo na rin sa kanila yung mga nandito. And for sure, it's gonna be masarap. Kasi sinigang yun, tapos may ihaw. Ay, anong ganda. Thank you Lord, I'm here. Yung nga lang walang signal ang Globe and dito. Pero Smart meron. Tayin mo natin order natin. Ito yung kakainan natin, Melrose Restaurant. Alam nyo fam, pag ganito, naiisip ko yung buong fam. Sila Papang, Mamang, sila Sis, brother-in-law, baby Sak, mga cousins. Alam mo yun, na ang sarap ng kasama sana sila dito. Sabay-sabay sana kaming kakain by the beach. Kaso, ang hirap nung circumstances hindi magkasabay-sabay yung mga schedules. Ayun, yun lang. Parang masaya na kasi may isang family dito. Kumpleto sila. Parang nainggit ako. Kasi ang dami nila. Tapos sabay-sabay silang kakain. Ang sarap ng food nila. Boodle fight style. May mga inihaw na liempo. Isda, puset. Lahat. Tapos may mga shake. Ano mo yun? Ang sarap ng buong family yung kakain. Kaso yun lang. Mahirap. Mahirap magkasabay-sabay schedule. Tapos sila Sis ayaw pa mag-travel masyado dahil may mga priorities din. Sila Mamang and Papang ayaw din naman umalis nang hindi kasama sila Sis. So alam mo yun, ang hirap. Tapos yung mga cousins, syempre mahirap magkasabay-sabay yung mga schedule namin. Kaya nga once a year, di ba? Thankful ako na nakakaalis kami end of December kasi yun yung mga wala ng pasok na. So ayun, mahirap yung magkasabay-sabay yung schedule. Kaya usually, di ba, pag ako solo travel talaga kasi I can do whatever I want to do. I have my own time, ganun. Pero syempre, namimiss ko rin yung
Group kami. Tapos ganyan na, sabay-sabay kakain. By the beach. Okay, let's eat. Meron tayong toyo and calamansi. Tapos ang sarap ng inihaw. Tapos meron pa tayong sinigang. Ayan siya. Let's eat. Sarap kumain ng ganito yung view, no? Oh. Fish on. Diba? Ang sarap sana i-share ito sa fam. Fairness, ha? Ang daming gulay ng sinigang. I love it. Oh. I love it. Kain tayo. Dami nating food. Wow. Sarap buong stopper ng food natin. Tapos may sili pa. Toyo mansi and sili. Tapos yan ang view mo. Wow. Sarap nung inihaw na snapper. Tapos ang daming gulay yung sinigang. Lunch kayo dito, sir. Lunch na kayo, sir. Have a seat first. Done with our lunch. Mineral water. Thank you. Hello, Sarap. Busog na. Nag-apply ako ng sunscreen. Okay, 2 PM na and tapos na tayo mag-lunch. Ang total ng binayad ko ay 910 pesos. I know, medyo mahal siya, no? Parang pwede na yun pang buffet sa Henan. Pero, ang prime naman kasi nung location, ayan lang yung restaurant. Tapos ito na yung beach. Tapos, syempre, struggle of a solo traveler. Ako yung nag-carry nung buong cost. Kasi yung isda na yun, pwede na sana yun good for 2. So, yung 800 pesos, 1,000 nga yun, natawaran ko ng 800. So, kung good for 2 yun, di sana tag 400 lang kayo, diba? Ganun talaga, since solo traveler ako. Binayaran ko ng buo yun. Kasi I want to eat fish by the beach. Ayun. So, okay naman. Masarap. Tapos, ang ganda pa ng view. So, okay na rin. Minsan lang naman tayo gumastos ng ganyan. For the sake na makakain tayo by the beach, diba? Ayan, may namin tayong camp doon. Tinanong nila kung saan daw yung salpikaw na kinainan natin yung nakaraan. Kasi nainggit daw sila. Sarap na sarap daw kasi ako. Totoo naman masarap. Dos mestizos, diba? Salpikaw tsaka croqueta de hamon. Try niya yun. O, diba? Ito maganda dito. O, malalim agad. Uy! Ang lambot nung dinadaanan. Nahirapan ako maglakad. Sama tayong lalakad. Doon pa. Sige. I guess subalin ko na yung slippers ko. Mas madaling maglakad ng nakapaa dito. Ayan, dito na tayo tatambay. Kasi ito sila kuya yung nag-offer ng free banig. Order ka lang ng drinks. Diba? So, pwede na rin tayo dito. Order na lang ako ng buko shake. Ang konti ng tao ngayon dito sa Puka Beach Farm. And napansin ko, wala masyadong mga nagki-crystal kayak. Kasi nung nakaraan na pumunta kami dito ng farm, nag-crystal kayak nun si Nasis, si Papang. Pero ngayon, wala masyado. Tapos, konti lang yung nagsaswimming. Kaya ang sarap, diba? Favorite ko na yung Puka Beach. Sa swimming tayo, magpapalit ako ng sando yung pang swimming natin. Diba? Alas 2 po ng hapon ngayon. Katanghaliang tapat tayo magsaswimming sa Puka Beach. Pag diniretso nyo doon yung daungan farm ng mga island hopping. Kasi diba dito sa Boracay, merong mga nag-offer ng island hopping. Pupuntahan yung Puka Beach,
Ilig-Iligan Beach, Keyhole. So, kapag kasama yung Puka Beach doon sa island hopping itinerary ninyo, doon kayo dadaong banda. Tapos, doon na rin magsuswimming, no? Kaso, aalis din yun. Sasakay din ulit kayo ng bangka pabalik. Although, kung OG subscriber ka from Boracay Vlogs, alam mo na to. Pero pampasensya na kung inuulit ko. This is for the sake ng mga bagong fam natin. Na bagong nood lang ng Boracay Vlogs natin. Yeah, ayun. So, kung island hopping, bangka. Pero kung gusto nyo mag-DIY, pwede nyo gawin yung ginawa ko. Sakay lang kayo sa main road, papunta dito sa Puka Beach. Ang special e-trike ay 200. Pero kung makachempo kayo ng mga individual na mga multi-cap, mura lang yung 15 pesos yata to 20 pesos yung pamasahe. You can also book an activity sa Klook, yung hop-on, hop-off bus. Lagyan natin yung screenshot dito, pati yung link below. So, meron niyang parang daily usage for around 200 pesos. Ma-avail mo ito, tapos parang for the whole day, unlimited rides na siya. So, diba? Masusulit nyo yun kung mas marami kayong mga balak na puntahan pa dito sa Boracay Island. So, yun. DIY lang tayo ngayon. Order na ako ng mango shake, 250 pesos. Yun lang fam, take note nyo lang, if you're going here sa Puka Beach, medyo mahal yung mga products sila dito. Yung mga shake mahal, nag-range ng 200 to 300 pesos. Meron sila mga beer, 100 to 150 pesos. Kaya yung kinainan natin kanina, 900 mo. Mahal. Pero yun, isipin na lang natin, na-experience natin na kumain by the beach, tapos inihaw na fish pa, tapos sinigang na fish. Tapos yung konting markup, sige, tulong na natin sa kanila. So yun, di ba? Para happy-happy ang lahat. Anyway, mag-swimming na muna ako habang wala pa yung mango shake. Kapag takong damit. Okay, let's go. Against the light. Pero tayo ay mag-swimming na muna. Sarap, grabe. Daling ko kayo dito sa dagat. Tignan nyo naman kung gaano kalinaw, oh. Ayun, oh, may bangka. Yun yung sinasabi kong island hopping. Ay, sarap dito sa Puka Beach. Oh, diba? Siya, balikan ko kayo mamaya. Swimming muna ako. Ganda, oh. Ayan, oh. Medyo natakpan na ng clouds yung araw, kaya naghinay-hinay na siya. Sarap, grabe. Alright, alas 3 na ng hapon ngayon and tapos na tayo mag-swimming. Nakapag-base ulit ako. Babalik na tayo ngayon sa hotel natin, fam. Na-enjoy ko ang Puka Beach. Sarap pag-swimming. Ayan na, pinag-swimmingan natin. Let's say goodbye to the Puka Beach. I enjoyed it here. I love it. Okay, palabas na tayo. Let's say goodbye to Puka Beach. Ang init pa din. Dito na ako sa labas. Naghihintay na ako ng e-trike. So, 250 pesos pala yung pabalik. Kasi nakapila daw dito. Hindi kagaya pag sa main road ka sumakay, mga dumadaan lang. So, yun. 250. Tayin lang natin. Nagtawag na si Kuya doon. Boracay Beach Club, Kuya. Okay, let's go. Balik naman tayo. Shower tayo, pahinga. Tapos, labas tayo sa White Beach for sunset. Although, na oras na. 3:30 na. Papahinga tayo mga 30 minutes lang siguro. Kailangan mga 5. Palabas na tayo. So, iba yung daan pabalik. Kasi di ba ginagawa yung main road. Okay, we're back sa ating hotel. 250 ang binayad ko. Medyo mahal, no? Pag special. Kaya kung may matsyempohan kayo na ano, fam, yung mga individual, yun na lang sakyan nyo. Lalo't kung hindi naman kayo nagmamadali, intayin nyo na lang. Kasing mahal eh. Although kung group kayo, kunyari 4 kayo, pwede na yun. Tag-50 kayo. No? Or 5. Pero kung solo, ang
mahal. So yeah, yun talaga. Buhugas na ako ng paa. Okay, we're here na sa room. Naligo muna ako, mag-aayos, and magpapahinga. Balikan ko kayo mamaya pag lalabas na ulit tayo. 3:40 ng hapon ngayon. Okay, palabas na ako, fam. 5:35 na ng hapon ngayon. Although walang sunset, walang araw, natakpan ng mga ulap. So ayan, nakapag-freshen up na tayo. Labas na tayo. Maglalakad ulit tayo sa White Beach. Tapos, parang may nakita kong bagong kainan malapit sa Henan Garden banda. So, maglalakad tayo hanggang doon. Let's go. Ang pangalan ng kakainan natin, fam, is Hain Boracay. Isa yun sa mga pinakabagong restaurants dito, and I heard masarap daw doon. Nakita siya sa Henry's Hotel Boracay Station 2. So, banda nga siya sa Henan Garden, Henan Regency. So, maglalakad tayo hanggang doon. Andito na ako sa White Beach. Ayan o, ang ganda. Low tide na. Ayan yung mga paraw na bumabiyahe o. Wala nga lang sunset kasi may ulan. Kita niyo yun? Ayan o, di ba ulan yan? Okay, I'm out. Feels good to be out. Nakapagpahinga ako, no? After natin mag-shower kanina, miga lang ako. Tapos, nag-ayos ng mga files. Ngayon, ready na ulit tayong sumabak sa lakaran. Daming tao ngayon sa labas. Kasi nga, 5:30 PM. May Jonas Fruit Shake din pala dito sa Water Edge Resort ko. Medyo malayo-layo lalakarin natin ngayon, ha? Katulad ng nilakad natin ng second day. From here sa Station 1, lalabas tayo ng Henan Regency. Tama lang, mas malayo pa pala yung nilakad natin nakaraan. Kasi nakaraan, umabot tayo ng Station X, diba? Lumagpas tayo ng Henan Palm, La Carmela. Pero this time, hindi tayo abot doon. Liliko na tayo ng Henan Regency. Also, I noticed parang hirap pagparaw ngayon. Kasi sobrang alon. So, ewan ko lang. Alam niyo, fam, ngayon ko lang napansin, nawala yung isang G-Beats ko sa Crocs. Yung Minions, kasi 4 to, diba? Naka 3+1. Mahal pa naman yung G-Beats, 450. Tapos galon-galon lang mawawala. Ang sakit. Sakit. Ngayon ko lang napansin, paglabas ko, natatanggal pala yun. Akala ko permanent na siya. Hi! Bye kayo sa vlog. Oh, thank you. Hello! Nice to meet you. Picture ko. Parang I have a feeling any moment. Ulan na. Ano? Diba? Pero ang ganda pa rin, oh. Tignan nyo. Sarap paglakad. Hindi na tayo maglalakad dito sa gilid kasi naglakad na tayo dyan. Napakita ko na rin sa inyo yan, diba? So this time, enjoying ko naman yung paglalakad dito sa White Beach. Tignan nyo, lakas ng hangin. Parang may paparating na bagyo talaga, no? Kasi sobrang dilim, eh. Ayan na, oh. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. OMG, ayan na nga, totoo na nga. Di man na tayo umabot ng D-Mall. Okay, fam, dito na ako inabutan ng ulan sa Starbucks. 6:10 na ng hapon. And hindi na ako nakaabot sa D-Mall. Kasi sana, inisip ko pa daw, so sana tayo abutan ng ulan para makapagkape tayo ito. Kaso hindi na kaya. So dito na ako sa Starbucks pumunta. Order na ako ng kape para hindi nakakahiyang umupo dito ng walang order. Tapos, matila ng ulan ng konti. Ay hindi, kung tumila naman na yung ulan, pwede natin ituloy yung paglalakad natin hanggang Henan Beaches. Pero kung hindi, gagawin natin. Sa D-Mall na tayo kakain para malapit, no? Tignan natin. Matila muna tayo ng ulan. Yan ang situation ng Starbucks ngayon. Daming tao, no? Ayan, tinake out ko lang yung coffee ko. May ambon pa, pero yung ambon na hindi nakakabasang sisi o ganon. Ambon lang na pabebe. May ganon ba? Ang pangit ko mag-describe ng ambon. Basta yung ambon na sakto lang. Ganon. Kaya ako yung naglalakad na. Pero hindi maganda yung ambon na to. Ito yung nakakasipon, eh.
Anyway, maligo na tayo ulit mamaya. Hindi tayo sipon. Ayan o, patak-patak lang sa damit. Ganyan yung style ng Ambon. Hindi ko alam kung maglalakad tayo hanggang Regency or... Kasi kung sasakay tayo, konti na lang yung distance. Lakarin na lang natin. Henan Crystal na. Okay, dito na lang tayo dadaan sa Red Coconut sa tabi. Lalabas na ako ng D-Mall. Parang hindi ko na kaya magpa-Ambon pa. Nakabahan ako baka sipunin tayo. Mag-trike tayo dun sa labas. Yan, dito tayo lalabas. Paglabas yan, may mga e-trike na. Ang pangit pala dumaan dito pag umuulan. May baha. Kaloka. Ayan o. Okay, dito na ako sa Dita Lipapa. Hindi na ako nakapag-vlog. Sumakay ako ng e-trike, yung individual. Medyo puno kasi na ako mag-vlog. So ngayon, nandito na ako. Ayan o. Grabe. Ambon pa ba yan? Parang hindi ambon, ulan. Ang kakainis. Ba't ba hindi tayo dalang payo? Paglabas ko kasi kanina, parang wala namang araw, pero hindi rin makulimlim. Anyway, dito na tayo. Ayan o. Hain na. Cafe and restaurant. So ito yung Dita Lipapa, yung paglabas ng Coast Boracay, di ba? Tapos ayan yung Henan Lagoon. Andito yung Azalea and Henan Regency. So dito lang siya. Paakyat nga lang siya. Hain na. Ito Let's go. Ito yung nilakad natin. Parang nakakatakot naman dito. Nakakaloka, pinasok ko yung kulay puting gate na yun. Parang private property. Hindi pala yun yung hain. Wala kasing signage. Tapos may mga nakita akong mga tao pumupunta dito, diretso pa. So dito pa yata. Parang hotel yung napasok ko pero walang tao. Katakot. I guess this is it. Okay, this is it. Ayan. The Henry Hotel. Nakakatawa yung pinasok ng isang mali pala. Yan, this is Hain. This is where we'll eat. Hain Cafe, Restaurant and Bar. Ito yung The Henry Hotel. Yan may swimming pool sila. And yan, this is where we'll eat. Okay, nandito na tayo sa Hain. Nakakaloka. Buti na lang hindi ko na na-vlog yung pagpasok ko dun sa isang establishment. Parang villa something. Private property. Pinasok ko. Akala ko kasi doon papasok. Tataka ko, ba't walang katao-tao ng reception? Tapos lumabas ulit ako. Nilak ko yung pinto. Ngayon, hindi ko pala nilak. Sinara ko lang. Kasi open naman talaga siya. Tapos, nakita ko may isang group. Naglalakad din. Sinundan ko sila kasi feeling ko kakain din sila dito. Ayun, nung pagsunod ko sa kanila, tama, dito nga rin sila kakain. Andun yung isang group sa tabi ko. Buti na lang may dumaan kasi kung hindi ko pa alam. Pero yun naman ang next choice ko. Paglabas ko doon, didiretso ako dito, hahanapin ko dito. Kasi dito yung sinasabi ng Google Map. Finally, tunton natin kaso nabasa ako ng ulan. Sana wag tayo magkasipon. Manligo ako mamaya pag uwi natin. Sige, order muna tayo ng food. Okay, parang gusto ko itry yung inubarang manok from Aklan. Chicken cooked in a broth of banana pith, ginger, libas leaves, and coconut milk. Sige, yun tayo. Tapos rice. Tapos, meron kasi ako nakita sa Instagram. Ang sarap. Maruya alamod. So, maruya, saging. So, parang yun yung dessert nila. Butterfly saba banana that's been buttered, deep fried, and covered with caramel. Topped with homemade coconut ice cream. Yun ang dessert natin. Sige, let's try it. Ganda pa ng ambience dito. Para ka nasa gitna ng kakahuyan, tapos kakain ka. Hello. Inubarang manok. Oo. Tsaka isang rice. Tapos available yung ano nyo, maruya alamod.
Yes po. Sige, I'll order one. Pero ano, to be served na later. Yun lang po. Thank you. Actually, yung gusto ko na talaga dito yung maruya. Yung nakita ko. Hain. And a Filipino restaurant cafe lunch inside a lush garden found inside the Henry Hotel, Boracay. Ayan, update. 20 minutes na pero wala pa yung food natin. Pinaprepare pa rin nila. So, ano talaga sila? No? Ano bang tawag doon? Made to order. So, kung ano yung order mo, yun pa lang yung gagawin nila. And ako okay na maghintay kasi wala naman na tayong gagawin. Dinner na lang, papahinga, tas mag-i-impake na tayo kasi flight natin tomorrow. So okay lang ako maghintay and I know kapag magaganyan, it's gonna be worth it. Basang-basa yung damit ko from naliligo ako. Sana huwag tayo magkasipon. Okay, after 30 minutes, our food is here. And amoy ko pa lang kung bango na. Inubarang chicken. I love to buy sili siya sa ibabaw na pwede mong pigain. Rice. Let's eat. Meron siyang gata. Gata siya. Para siyang yung gulay ng gising-gising. Tapos may chicken. Tapos yung fresh ng lasa kasi may tanglad. And banana. Wow. Kain tayo. Grabe, ang sarap fam. Sobrang tender ng chicken. I also like it na subtle lang yung lasa ng gata. Love it. Grabe, ang sarap. Naubos ko. Love it. Super love it. Ngayon, paserve na natin yung dessert natin. Ngayon pala ako magde-dessert yata sa trip na to, no? Yung maruya alamod ba yun? Paserve natin. One thing na hindi ko lang bet dito, medyo malamok siya. Kaya na pa ako nilalamok sa paa. Yung Jisoo Life ko, nilagay ko na dito sa paa ko. Mapuno dito, kaya siguro malamok. Andito na yung maruya alamod natin. Ito talaga yung pinunta ko dito. Let's try maruya. So, maruya siya with coconut ice cream with caramel drizzle. Let's try it. Sabi na, I knew it. I knew it from the start na I'm going to love this. Maruya, sobrang init. Ice cream, sobrang lamig. Ang ganda ng contrast niya na pag sinubo mo, mainit at malamig. Tapos yung maruya, malambot yung saging sa loob. And perfect yung caramel drizzle na partner ng coconut ice cream and ng maruya itself. Sarap! Kung kakain kayo dito, make sure i-try nyo itong maruya alamod. Super sarap. Okay, done with our dinner. Sobrang sarap.
Parang sa buong trip na to, ito yung pinakamasarap na food na nakain ko. Siguro, ang laking factor nung sa Maruya Alamod. The best. Grabe. Deserve natin ang dessert. Although nagbabawas na talaga ako, no, the past few days. Hindi talaga tayo nag-dessert. Pero ngayon, nung nakita ko pa lang siya sa Instagram, sige, kailangan matry natin siya. And yung food, grabe, ang sarap din. So kung pupunta kayo dito sa Boracay, itry nyo dito. Mag-retouch na ako ng lip tint natin. Ang gamitin natin is the Jelly Stick from Arcadia Beauty. Ganyan lang siya. Yeah. Nice, no? Anyway, let's go. Super sarap dito. The best, the best, the best. Hain Boracay. Okay, fam, labas na tayo ulit. Hinubad ko lang ang eyeglasses ko. Kasi ang hirap nun maulanan. Parang lalo akong walang makita. Ganda dito. Yun yung restaurant ko. Hala! Narinig nyo ba? Wala kasi yung ulan. Ang cons lang dito, fam, paakyat siya. Tapos, medyo scary yung daan. Lalo kung mag-isa lang kayo. Pero, yun, lakasan lang ng loob ang panglaban. Yan o, tingnan mo, ako lang mag-isa naglalakad. Tapos ito yung dadaanan o. Dito may ilaw pa. Ibanda dun wala ng ilaw. Ito yung pinasok kong establishment kanina. Na private property pala. Kaloka, ayan. Baba na tayo dito. Ayan, di ba? Medyo scary yung daanan. Sana mas ilawan pa to, no? Pero dito, maliwanag na. Kasi building na to eh. Ayan siya. Diyan na tayo sasakay ng e-trike pabalik. E-trike na. Okay, I'm here na sa hotel, Boracay Beach Club. 20 pesos na binayad ko kay Manong. Hi, good evening. Out ka na. See you tomorrow. Ayan, o. Kanilang pool. Mag-hot shower ako sa taas. Grabe. Naulanan tayo. And we're finally back sa ating hotel room. Kita nyo ang ganda ng Arcadia, oh. Anyway, magsha-shower na ako. Ayan, basang-basa po tayo. Grabe. After ko mag-shower, mag-aayos na ako ng mga gamit. Ayan, ayusin ko na yung maleta ko. Dahil mag-check out na tayo early morning tomorrow. So yun lang, fam, na-enjoy ko itong last day natin dito sa Boracay. Sana na-enjoy nyo rin, no? Kahit na chill lang yung itinerary natin, more on lakad lang. Sana na-enjoy nyo rin. Anyway, panalo yung dinner natin, no? Sa hain. Buti na lang hinuli natin yun. The best food na nakain natin sa trip na to. So, I highly recommend, #JMRecommends. Puntahan nyo rin siya. So, yun lang, fam. I-end ko na itong vlog. Thank you so much for watching. And I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.